todo tanggol si BP dahil si Kibuloy ang dumamay sa ang dami ng kanilang ari-arian. Correct, no? Alam nyo, parang, alam nyo, may pagka, ano yung sinabi nyo, may pagka totoo, no? Kasi di ba, mga kaibigan, ang daming ano lumabas na, marami silang ano, at may mga lumabas din na ano, alam nyo na, alam nyo na, may hirap pagsalita, di ba? Kasi mga kaibigan, ang mga Marcos supporters, mga Marcos loyalists, ang mga vloggers, wala tayo masyadong freedom of speech. Very limited, no? Pero sila, mga kaibigan, marami. Unlimited. Yung kanilang freedom of speech, yung kanilang freedom of expression, unlimited. Pero tayo, na mga Marcos vloggers, Marcos supporters, konti lang, wala tayong masyadong freedom of expression, no? Wala tayong masyadong freedom of speech. Maraming mga dinidemanda, no? Na mga alam niyo na, alam na this, no? Pag sila okay lang, pero pag tayo bawal, di ba? Bawal mag-expose, no? Kaya ingat-ingat din tayo, no? Tuloy natin Habang si PBBM ay nagpapakahirap mga kaibigan sa ibang bansa para maghakot ng investors, ay eto busy sila sa paninirang puri. Busy sila sa pagmumura sa ating Pangulo at busy sila sa pagpapabagsak ng ating gobyerno, di ba? Mga kaibigan, ang gugulo ng mga Duterte, magugulo po sila, mga kaibigan. Sobrang gulo nila. Pakinggan natin si Percy Lapid. Huwag kang umasa dyan. Pagtutulungan ka niyan, tandaan mo. May mga lihim na agenda yan. At hindi lang yun. May mga track record yan. Yun ang pagbabasihan mo. Track record. Hindi yung track ng basura. Na sinakyan niyang mga taong yan. Mag-ingat ka na. Pag si Digong nyo nagsalita, baliktarin mo yon. Katulad ng malimit nating sinasabi nung dati na kung ikaw ang presidente at alam mo maraming siraulo sa paligid mo na tagapayo, ang gagawin mo lang simple para hindi ka magkamali. Halimbawa, pinayuhan ka, iwan natin yung ibang pogo rito, yung hindi legal. Yung legal, iwan natin dito, yung illegal. Sino makakaalam ng legal at hindi illegal? Lahat siya illegal yan, mga kaibigan. Bakit sinasabi yun? Siyempre, makikinabang sila ron Pagka makikinabang sila, legal. Pag hindi sila makikinabang, yun daw ang illegal, mga kaibigan. Pagka ganun ang payo sa'yo, baliktarin mo para maging tama ka. Sayang, nandiyan ka na tatanggapin ka na namin kung ang mga desisyon mo tama. At kaya namin ito sinasabi dahil gusto namin magtagumpay ka na. Kami ang may gustong magtagumpay ka. Hindi yung nagpapanggap na dinidepensahan ka. Binobola ka nun. Katulad ng ginawa nila, nakita natin sa panahon ni Duterte. Lahat ng pumapalakpak, nakapagnakaw Lahat ng nagsabing magaling siya, nakapagsamantala sa gobyerno Correct. Sa pera ng taong bayan. Correct. Mga dati dyan sa Malacanang binaboy. Correct. Nitong mga taong ito. Simula nung pumasok si Digong nyo sa administrasyon, sa klase ng mga taong napagdadala nito. Correct. Sa gobyerno na hanggang ngayon nandyan. Bay kung ako kay Bongbong Marcos, pagsisibatin mo na yan, marami kang makukuha Lumingon ka at makinig ka doon sa mga mapagkakatiwalaan ninyo. Correct. Okay, sa makinig ka kay Vic Rodriguez at kung kani-kanino rin ang mga kasama niya. So yan mga kaibigan kita nyo alam ni Percy Lapid na pinag-iingat niya si PBBM. At meron pa siyang sinabi dito mga kaibigan na kaysa makinig ka sa kanila, makinig ka na lang sa asawa mo. Kita mo, sabi niya mga kaibigan, Percy Lapid, makinig ka sa asawa mo, kay Lisa Marcos. Kasi hindi ka ipapahamak ng asawa mo. Yan ang sabi ni Percy Lapid.
Tama nga naman, di ba? Mga kaibigan. Kasi si F. Elisa, hindi niya ipapahamak ang asawa niya. Unang-una sa lahat, mga kaibigan, sa totoo lang, nakakaawa talaga si F. Elisa. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang ganda ng buhay niya eh. Lawyer siya. Meron siyang sariling firm. Tahimik ang buhay niya, mga kaibigan, tapos biglang gumulo. Nung naging first lady siya, biglang gumulo. Bigla siya naging sentro ng pambababoy ng mga DD sheets. Kita niyo, ginawan pa siya ng peke na picture. Siya daw yun, yung babae na nakabukangkang na meron daw O, kita niyo, mga kababuyan ng mga DD sheets, mga kaibigan, na halatang halata mo naman na inedit lang nila. Grabe mga kaibigan, lahat na ng fake news, lahat na ng below the belt, lahat na ng kababuyan, mga kaibigan, na naiano na nila kay F. Elisa. No? Grabe itong mga DD sheets. Mga kaibigan, proud to say, wala kang makikitang BBM vlogger na katulad nila. Proud to say, mga kaibigan, ang BBM o ang PBBM vlogger at supporters ay mga mababait at saka hindi nagbubuhat ng bangko, mga kaibigan, at alam kung hanggang saan ang limitasyon at hindi nang bababoy. Mga kaibigan, yun ang totoo. Kasi ang ginagawa namin dito, dumidepensa lang kami. At mga kaibigan, ine-expose lang namin yung mga sinasabi nila ng mga fake news, kina-counter lang namin yan. At ako, ang paraan ng pagka-counter ko, ine-expose ko yung katotohanan, no? Fight fake news or fight chismis, expose the truth. Para ma-expose natin ang katotohanan, mga kaibigan, para i-fight natin ang mga fake news, kailangan i-expose natin ang katotohanan para masunog sila. Yun ang ginagawa namin. Yun ang ginagawa ko, mga kaibigan. Wala kang makikitang BBM vlogger o BBM supporter na nambababoy, mga kaibigan. Hindi kami baboy. Sila mga baboy, katulad ng kanilang mga puon, mga baboy. Ikita mo nga itong si Duterte. Anong sabi ni Duterte, mga kaibigan, sa rally? Ang gusto lang daw ng mga Pilipino, magpahaba ng utin. Oh, sinabi ko na, alam niyo yung utin. Bisaya yun. Meaning to say, yung private part ng lalaki, yun lang daw ang gusto ng mga Pilipino, pahabain yung kanilang utin para daw makapagpaligaya. Kita nyo, napakabastos ng kanilang idolo, mga kaibigan. Tapos talagang palakpakan sila, hiyawan sila. Yun ang nagustuhan nila kay Duterte, yung mga DD sheets na yan. Gustong-gusto nila ng bastos na Pangulo, kaya ayaw nila kay PBBM kasi si PBBM hindi bastos. Ayaw nila kay PBBM kasi hindi siya katulad kay Duterte na napalamura. No? Si PBBM kasi classy, decente, stateman. Ayaw nila ng ganyan. Gusto nila yung katulad dito, bunganga. Pakinggan nyo grabe bunganga niya, mga kaibigan, sobra. Nakakawindang, mga kaibigan. Grabe ang bunganga ni Duterte. Pero pagdating ng panahon, Sige. bumalik ako ng Maynila. Wala pala yung dito sa isang mga kaibigan. Hindi ko walang data yung aking isang no? Sandali. I-ano ko na lang, sandali mga guys i-hotspot ko na lang para mapanood nyo. Dun sa mga hindi nakakapanood nito. Sandali, ayan. Yan. So, pakinggan nyo to para marinig nyo kung gaano kabastos si Digonio. Napakabastos, mga kaibigan. Grabe talagang bunganga. Sobrang bunganga niya, mga kaibigan. Tuwang-tuwa yung mga tao, yung mga DD sheets. Naka-fentanyl to, sigurado ko. Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Dahil
mas madali yun at walang objection. So, kung may Bayan. Bayan. Humina. galawin man ang konstitusyon, isa lang. Nakabaid lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin. Siniraan ka, ah. Siniraan ka. Nakasentagil. Elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Nakasentagil yan, siguro. Nagawa. Pag-alis ako. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang ina, napakialaman talaga yung konstitusyon. Kaya mahaba yung Oh. Tuwan-tuwa mo, bibisit. kayong Basta pag nagmura na, tuwan-tuwa sila. Yan ang gusto nila. paguluhan yan. Diba? Ay sila, mga kaibigan. Hindi tayo magkakilala lahat. Basta nagmura, salita na masama, tuwan-tuwa sila. Dito sa Manila, magpatayag tayo. Ilocano ka, Batangueño ako, Bisaya ako, Waray Guro. Magto 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binatawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-istanggay sa Pilipinas ng 400 years. Oh, 333 years lang, di 400. 400 years. Bubok, Pumasok ang Amerikano, British University American, bubok. Spanish 400 daw. Ano, 333 years lang, hindi 400. ang Mexico, yung mga Marianas Island, pati Philippines, yung sinurrender nila sa Amerikano. So, ang umupo ulit, Saglit. Amerikano. Anong isinurrender ng Amerikano? Hoy, hindi talaga tayo isinurrender sa Amerikano. Alam niyo mga kaibigan, no, sa history, ang Amerikano po ay nakipag-deal dito sa Espanya, no, para magkaroon tayo ng freedom. Kaya mga kaibigan, ang Espanya po, mga kaibigan, ibinenta tayo, pinagbili po ang Pilipinas sa Amerikano. Naglabas po ng pera ang Amerika para bilhin ang Pilipinas. At pagkatapos, binigyan tayo ng kalayaan ng Amerikano. Kaya itong tao na to na pro-China, galit na galit sa Amerikano, kung titingnan natin, may nagawa namang maganda rin ang Amerikano sa atin. Dahil hindi tayo basta-basta ibibigay ng Spanish, mga kaibigan, ng Spain. Kasi ang ganda ng bansa natin eh. Mayaman sa natural resources and everything, hindi tayo basta-basta bibitawan. Pero itong Spain na to, napilitan sila kasi tinalo nga sila ng Amerika. At ang Amerika, mga kaibigan, nakipag-deal sa kanila, binayaran po, nagbayad, nagbigay ng pera ang Amerika para sa atin, parang binili ang ating bansa. Pero hindi naman tayo inangkin. Binili tayo, no? Binayaran ang Spain para makalaya tayo, pero hindi tayo inangkin ng Amerika. Binigyan tayo ng kalayaan natin, ng independence. Kung tutuusin, pwede nilang angkinin ang Pilipinas, di ba? Habang buhay, kasi binayaran nila tayo eh. Kumbaga tinubos nila tayo sa Spain, pero hindi nila ginawa yun. Binigyan nila tayo ng kalayaan. Kaya itong si Mang Kanor, mga kaibigan, mali yung sinasabi niya na ipinaubaya. Hindi po tayo ipinaubaya ng Spain. Kasi hindi tayo ibibigay basta-basta ng Spain sa Amerika. Kung hindi lang nakipag-deal ang Amerika sa Spain. Ba? So, tuloy natin. Ito talaga si Mang Kanor. Constituent Assembly by Congress. Mukhang inumpasahan na nila kahapon. Mas madali yun at walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Nakabaid lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Kaya ako, Kita niyo yung paninira, mga kaibigan? Di ba nung nakaraan, nung nagsalita siya, hindi siya nakatentagil. Maayos, di ba yung nakaraan yung sinasabi niya
Okay na daw siya sa na chacha, wala daw problema sa kanya, economic chacha. Diba, maayos siya noon, medyo maayos siya. Although meron mga sumasabit-sabit, pero at least medyo maayos siya. Pero ngayon, eto na naman, mga kaibigan, halatang halata na naman nakatentanil. Eto. At sinisiraan pa, pati si President Marcos Sr. na pinahaba daw ang termino. Mga kaibigan, alam naman natin yung kwento, di ba? Bakit nag-extend, no? Kasi nung merong secession at merong banta ng mga komunista na agawin ang ating bansa. Mga kaibigan, MB Karagatan, di ba? Alam niyo naman yan isang napakalaking ebidensya, MB Karagatan. Kung hindi yun nilabanan ni President Marcos Sr., anong sabi niya noon ni Victor Corpus? Iba na daw ang kasaysayan natin ngayon. Hindi tayo ngayon demokrasya. Komunistang bansa tayo ngayon, mga kaibigan. Wala tayong karapatan ngayon. Ang may karapatan lang ang gobyerno. No? So, komunista tayo ngayon. Totoo yung sinasabi ni Victor Corpus. Dahil sila yung sila yung lumalaban nun sa gobyerno ni President Marcos Sr. Diba? So, kung titingnan natin, magpasalamat tayo kay President Marcos Sr. dahil hanggang ngayon, andito pa rin tayo, malaya na nakakapagsalita, malaya na nakakakilo sa isang bansang demokrasya. Kaso, nasobrahan naman ang demokrasya natin ngayon, na ang Pangulo natin ay talagang binababoy na ng mga bullshit, mga nako, Diyos ko, Panginoon. Nagkakasala ako, Panginoon. No? Talagang binababoy na ng mga walang hiyang ito. Grabe, no? So, pasalamat tayo kay President Marcos Sr. dahil alam natin na ang history mismo from the mouth of the communists na nagsabi na talagang iba na talaga ang history ng Pilipinas kung natuloy ang MB Karagatan, yung kanilang misyon dyan. Kaso hindi natuloy kasi nilabanan nga ni President Marcos ang mga komunista. Diba? Kaya hindi tayo communist, kundi democracy tayo hanggang ngayon. Tuloy natin. Grabe mga kaibigan si Mang Kanor, Constituent Assembly by Congress, mukhang inumpasahan na nila kahapon. Tapos yun, nakakaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na gano'n. Kababuyan yan. Ikaw ang baboy. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahon nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayag tayo. Grabe. Kano ka, Batangueño ako, Bisaya ako, Waray Guro. Mag-1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, Ano sabi na pala nito? nung binatawan kayo ng Espanyol, ang Espanyol nag-isanggay sa Pilipinas ng 400 years. 333 lang, hindi 400. Bugot. 400 years. Kaya pala 75 lang ang entrada mo. Amerikano, because it was an American Spanish War, natalo ang Espanyol, nawala sa kanila ang Mexico, yung mga Marianas, kita mo? pati Philippines. Tinalo ng Amerika ang Spanish. Amerikano. Oh. So, China ba ang nakipaglaban? Hindi. Amerika ang nakipaglaban sa Spanish, hindi China. So, kung titingnan, sa Amerika tayo may utang na loob, hindi sa China. sa mga pamilya. Yun, may isang presidenteng dumaan na matagal na, pag inispat sa naman sana namin, pati ito ngayong anak, tuloy sa ulo talaga ako. May toyo sa ulo. Itong ito Itong ito buang. Grabe no, mga kaibigan, no? Kita niyo, buang talaga. May toyo sa ulo, Sasabihin pa niya may toyo sa ulo si PBBM. Malinaw na malinaw ang sinasabi ng Pangulo natin, economic provision. Malinaw na malinaw ang Congress, economic provision. Wala nang iba, economic provision lang. Diba? Malinaw yun. Pero ayaw nilang tanggapin. Kasi mga kaibigan, ipinagsisiksikan nila yung kanilang mga yung pag-a-assume nila na babaguhin daw, ganyan-ganyan. Kasi mga kaibigan, meron silang malaking takot.
Kasi nga, gusto nga nilang gawin ito, no? Ginagawa nilang issue na to para lang sa ganon, sirain ang ating Pangulo. Nang sa ganon, mga kaibigan, pagtulungan ng Pangulo natin para mailuklok yung kanyang anak, Sara Duterte. Alam na natin kung ano yung iniisip nito, mga kaibigan. Kung pagdating naman sa credibility, wala nang credibility yan si Mang Kanor. Kasi kita na naman mga sinasabi, iba ngayon, iba bukas, iba ngayon, iba bukas. Walang credibility yan. Pero si PBBM, mga kaibigan, hindi ganun. Seryoso ang Pangulo natin. At talagang lahat ng sinasabi niya ay talagang very consistent siya. Kaya kung pagdating sa credibility, si Mang Kanor wala na yan, hindi na yan pinapaniwalaan. Pero si PBBM, kita nyo nga yung si PBBM pagpupunta sa ibang bansa, talagang hinahangaan siya. Hinahangaan siya sa buong mundo. Excuse me. So makikita natin dito na si Mang Kanor, mga kaibigan, ang punto na lang talaga, ang aim na lang niya na ngayon, mga kaibigan, ay ang sirain ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil hindi nila kakayanin na hindi maging Pangulo si Sara Duterte. Dahil napakarami na, mga kaibigan. Ngayon, nakikita niyo, mga kaibigan, na unti-unti nabubulgar lahat ng kanilang mga baho. Eto na. At eto ang kinatatakot nila, mga kaibigan. Lahat na sila, nauungkat na ang mga baho nila. Kaya gusto nila mailuklok na si Sara Duterte. Nang sa ganon, ay makaligtas sila sa lahat ng kanilang mga kaso na kakaharapin. No? Yan lang yung, mga kaibigan. Wala nang iba. Kuyo, hindi niya siguro nare-realize na pinagwawatak-watak ang Pinoy, Ilocano, laban daw sa Batanggenyo, Bisaya. Mang Kanor, umuwi ka na lang sa Davao sa natitira mo pang buhay. Walang away kaming mga Ilocano sa inyo. Correct po, no? Pinagwawatak, very divisive sila, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo, guys, no? Panoorin niyo yung mga ni Percy Lapid. Alam niyo, nare-realize ko kayo no, kung bakit nawala si Percy Lapid. Kasi pag pinanood niyo, mga kaibigan, lahat ng sinabi ni Percy Lapid, tama eh. Na sinasabi niya, si Digong daw, very divisive daw na leader. Si Digong daw, ganito ganyan, walang sinabing totoo, lahat daw kasinungalingan, na pagtutulungan daw si PBBM, ng DD sheets na meron daw destabilization. Tapos may sinabi pa siya na tanggalin daw yan si Rodriguez, dapat daw tanggalin yan. Eh mabuti daw tinanggal na. Tsaka si Trixie dapat daw tanggalin yan kasi nagsiserve daw yan sa dalawang Panginoon, no? Pero mas pinapaboran daw si Duterte, which is correct, no? Tama talaga yung mga sinabi niya. At may sinabi pa siya, mga kaibigan, na meron daw sa PCO ngayon na yung pa rin ni Duterte, mga tauhan pa rin ni Duterte. Ang sabi ng Pangulo natin, ang sabi ni Percy Lapid, tanggalin mo na rin yan kasi tatraidorin ka ng mga yan, mga kaibigan. Kaya minsan tuloy nare-realize ko, Oo nga, Kaya pala minsan, mga kaibigan, nagtataka ako. Bakit hindi ganun ka eager ang PCO na ibalita yung mga achievements ng ating Pangulo? Di ba? Minsan tuloy nakakapag-question ako ng ganun. Kasi sabi ni Percy Lapid, marami pa daw dyan sa PCO na mga tauhan pa ni Duterte. Dapat daw tanggalin na daw lahat yan. So siguro nga dapat siguro asikasuhin to ng ating Pangulo na talagang mag-appoint na siya, tanggalin na niya lahat ng mga yan, no? Lahat ng mga appointees ni Duterte, tanggalin niya lahat ng mga yan, mga tauhan na yan, para nang sa ganun, walang magtatraidor sa kanya. Diba? Diba, mga kaibigan? Kasi kita nyo nasa gobyerno sila, nasa Malacanang sila, pagkatapos si Maharlika merong mga sinasabi na puting ahas daw sa Malacanang, nagsasabi daw sa kanya ng mga nagpikid sa kanya. Hello! So siguro, marami talagang mga tauhan pa si Duterte sa Malacanang na talagang ang ginagawa lang ngayon ay yung mag-spy, pagkatapos sasabihin sa pagkatapos manirang puri, no? Mga sasabihin kahit hindi naman mga totoo. So makikita natin dito na talagang, wow, grabe. Mga kaibigan, dapat talaga, Ami Rusul. Hello, good morning, Ma'am Admin Rich from Silang. Watching from Silang. Good morning din. Yan, Ami Rusul. Romeo Nolasco, Santa Teresa, Robert Duterte Dutay. Nga po na.
Dutae po yan siya eh, no? Dutae talaga yan. Tagapagtanggol po yan ni Dutae. And then, sa Robert Duterte, RC Oblaret, bakit parang guilty ka? Hindi kayo lugaw-lutang ka na, hanggang kamatayan ang inggit mo kay BP, walang gamot, bobo. Alam mo, Robert Duterte, no, sa totoo lang, no, mas na-appreciate ko ngayon si Lenny, kaysa sa Sara mo, no, sa Sara Mao ninyo. Unang-una, si Lenny, talagang ano siya si Lenny talagang marunong siyang magsalita, no? Marunong magsalita si Lenny, no? Meron nga lang, marami lang siyang mga lutang moments, no? Pero kung titingnan mo, marunong siyang magsalita, marunong naman din siyang makipagdebate, di ba? Pumupunta siya sa mga debate. Pero si Sara, minsan hindi pumunta sa debate. Kasi takot, kasi hindi siya marunong makidebate, no? Tapos si Lenny, saludo ako kay Lenny, mga kaibigan. Alam niyo kung bakit. Biruin mo, ang kaunting-kaunti lang ang kanyang budget, mga kaibigan. Ang budget lang ni Lenny ay nasa 900 million. Hindi umabot ng billion, mga kaibigan, ang budget niya sa BP. Nung BP siya. Hindi umabot ng 1 billion ang budget niya. Sa totoo, mga kaibigan. Pero, nagagawa niya ang mandato niya, nakakagawa siya ng mga proyekto, mga kaibigan, na ang budget niya hindi pa umabot ng 1 billion. Kaya ngayon na-realize ko, mas saludo talaga ako kay Lenny kaysa BP ninyo, Sara Duterte, na mukhang pera. 125 million, mga kaibigan, may confidential funds pa. Si Lenny Robredo, walang confidential funds. Yun ang totoo. Kaya, kung sasabihin mo na masaludo ako kay Lenny Robredo, marami nga lang talaga siyang mga lutang moments. Pero si Sara Duterte, eto sasabihin ko kung bakit hindi siya masyadong nakikitaan ng mga lutang moments niya, ng mga salita. Kasi panay siya, no comment, no comment, no comment, no comment, at no comment pa rin. Takot siyang magkamali. Takot siyang magsalita kasi alam niya na magkakamali siya. So dito natin ma-appreciate si Lenny. Matapang si Lenny. Na kahit na alam niya na malulutang yung kanyang statement, alam niya na, lutang statement naman yan, pero wala siyang pakialam basta magsasalita siya. Matapang. Pero si Sara, duwag. No comment, no comment, no comment. Kasi alam niya, malulutang siya. Alam niya, magkakamali siya at ayaw niyang magkamali. Di duwag. Hindi, doon na lang ako sa lutang. Lenny Robredo. Diba? Doon na lang ako sa kanya. Sa totoo lang, mas na-appreciate ko na ngayon si Lenny. No? Sa totoo lang, mga kaibigan. At kung sinasabi mong, sinasabi niyang bobo the RC Oblaret, tinatawag mong bobo, yung aking follower, si RC Oblaret. Ikaw nga itong bobo Robert Duterte, no? Robert Duterte ba talaga ang pangalan mo? Ikaw ang bobo. Alam mo kung bakit? Bobo talaga kayo. Dahil, kita nyo ang ninaayunan nyo, ang sinusuportahan nyo, yung isang tao na self-proclaim na siya daw ay appointed son of God. Pero, duwag. Hindi makaharap sa hearing ng Senate, hindi makaharap sa hearing ng Congress. Biruin mo, isang tao na sinasabi niya na meron daw siyang mansyon sa langit, na ilang beses na daw siya nakadalaw sa kanyang mansyon, diamond daw ang kanyang, naniniwala kayo sa ganon? Okay lang kayo? Naniniwala talaga kayo na nakarating na siya sa langit? At nakarating na siya sa kanyang mansyon? At ang doorknob ng mansyon niya, diamond? Okay lang kayo? Naniniwala talaga kayo doon? At okay lang ba kayo na si pastor, magkakaroon na siya ng glorified body? Okay lang kayo? At okay lang ba kayo na sinasabi niya na siya daw ang may-ari ng buong salibutan? Are you okay? Naniniwala kayo doon? Hindi kayo ang bobo. Diba? Kayo ang bobo.
Kasi naniniwala kayo sa pambubudol ni Kibuloy. Sabi naman ni Didi Sheet Robinson sa Matalakay, Ame Rusul, nahawaan ka na sa mabalhibo. Dala, kailan pa? Tagal, hindi hinihintay namin yan. Sabi niya? Ano? Hirap sa'yo, mahilig ka sumahusaw sa kwento. Alam na natin na walang jurisdiction ng ICC Philippines. Tanga ka ba? Ikaw ang tanga at ikaw ang bobo. No? Ilang beses na sinabi din ng Supreme Court na meron. Yes, may jurisdiction. Noong panahon na ipinail ang kaso hanggang 2019, may jurisdiction ang ICC. Kaya ang sinasabi, pwedeng ituloy. No? Doon sa time frame na isinampa yung kaso at nangyari yung mga EJK na yan hanggang 2019, merong jurisdiction ang ICC. Kaya ikaw ang tanga at ikaw ang bobo, no? Itong Robinson's DD sheet na to, no? Ikaw ang tanga at ikaw ang bobo. Ami Rusul, hello bashers. I love you. Yan. Ay nako, Ame Rusul, hindi ko masasabihan ng I love you mga bashers na yan, mga bugok yan mga yan. Eddie Cuyo, si VP Lenny hindi sumasagot ng no comment. Correct! Kaya nga sabi ko sa inyo, no, sa totoo lang sa totoo lang mga kaibigan, mas nakukuha ngayon ni Vice President Lenny Robredo yung aking respeto. Sa totoo lang mga kaibigan mas saludo ako ngayon kay Lenny Robredo kaysa kay Sara na yan. Kasi si Lenny hindi nagsasabi ng no comment. Tanungin mo kahit anong issue, si Lenny, matapang. Sagot agad. Sinasagot niya kaagad ang mga issue. Walang no comment. Pero si Sara, anong masasabi mo dito sa no comment? Anong masasabi mo sa no comment? Magpapakyut pagkatapos no comment. Hello? Pupunta ka sa ibang bansa, may bala kang maging Pangulo ng Pilipinas, tatanungin ka doon lahat ng klaseng tanong na mga against sa'yo, tungkol sa mga EJK ng tatay mo, tungkol sa 125 confidential funds, at lahat-lahat ng mga binibintang sa iyo, pati mga personal questions, itatanong sa'yo, pagkatapos sasabihin mo lang, no comment. Magmumukha kang tanga at bobo sa ibang bansa. Nakakahiya ka sa sambayan ng Pilipino. Tingnan mo ang Pangulo natin, PBBM. Diba tinanong siya ng Australian sa 7:30, yung si Sara na anchor. Tinanong siya, diba? Lahat ng mga personal question, lahat ng mga tanong na tinatanong na kay PBBM 100 times tinanong sa kanya. Natawa nga si PBBM, diba? Talagang lahat tinanong. Pero sumasagot ang Pangulo natin. Hindi siya nagsasabi ng no comment, katulad ng ginagawa ni Sara Duterte. Sinasagot niya lahat ng mga tanong sa kanya. Yung ibang Pilipino nga dito, nababastusan nga doon sa anchor, doon sa nag-interview, nababastusan. Pero ako, hindi ako nababastusan sa kanya. Kasi sa kanila po mga kaibigan, kultura po nila yun. Sa kanila hindi po kabastusan yun mga kaibigan. Yung ibang mga Pilipino dito, hindi lang kasi tayo sanay, nababastusan tayo dun sa nagtanong, nag-interview. Pero sa kanila, hindi po yan kabastusan. Ganon po ang mga Australian, ang ibang lahi, ganon po sila ka-straightforward. Sa kanila po, walang malisya yon, walang halong kabastusan. Kaya, yung may nagsabi sa akin na, ito si BBM, binastos sa ng interviewer. Nung tinignan ko siya ng buo, para nakita ko po, hindi po yun kabastusan. Ganon po sila talaga magtanong. Way of po nila questioning. So, naiintindihan ko yon. At nakita niyo naman ang Pangulo natin, mga kaibigan, di ba? Nakita niyo naman, maayos naman yung, nasagot naman niya. Although, natawa nga lang siya dun sa kasi sa isip-isip ng Pangulo natin, ba? Siguro, mahigit, hindi lang 100 times na naitanong sa akin to. Kaya parang natawa siya, di ba? Tapos tinanong siya, bakit ka natawa? Di ba tinanong siya ganun? So, ang akala ng mga Pinay, kabastusan yan. Pero ganun po sila, hindi po yung kabastusan, no? Sa atin lang po, parang nababastusan tayo, no? So, mga kaibigan, Guillermo Galisa, para ka rin sa Kongreso, para ipahiya. Sige, ikaw ang matalino. Guillermo Galisa.
Hindi ko naman sinabing matalino ako, ah. Tingnan mo na lang to, oh. Yan, hindi ko sinasabing matalino ako. Tingnan mo na lang yan. Di ba? Yun na lang. So, tuloy natin mga kaibigan, ha. Itong mga DD sheets na to. Grabe. Constituent Assembly by Council. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino lamang interest na nagpahaba ng termino. Ang Pilipino ang gusto ng pahaba. Pakinggan nyo mga guys, ha. Napakabastos. Dali, biglang nag-loading, eh. Pakinggan nyo, napakabastos niya. Biglang nag-loading. Pati yung internet ayaw sa sinasabi niya. Dali. Nag-loading. Ang sinasabi kasi niyan, pakinggan nyo, saglit, ha. Nag-loading siya, eh. Bilisan mo! Yung sinasabi niya dito daw, guys, ang Pilipino daw ang gusto magpahaba daw ng utin. Oh, alam niyo, di ba? Mga Bisaya dyan, alam niyo kung ano yung utin. Di ba? Ganyan siya kabastos. Para daw makapagpaligaya kung sino yung gustong paligayahin. Kita niyo, ganyan kabastos yan, mga kaibigan. Ang alam niya, puro kabastusan, pagmumura, no? Tapos palakpakan naman yung mga DD sheets. Yan ang gusto nila na maging pangulo nila. Di ba nakakahiya? Mga kaibigan, nanonood kasi ako dun kay Richard Heydarian, no? Identified siya as Pinklawan. Alam niyo ba mga kaibigan, itong si Richard Heydarian, journalist siya, di ba? At madalas siyang sandali, kasi loading pa no? So, sasalita muna ako. Madalas siyang iniimbitahan sa iba-ibang mga bansa. And one time mga kaibigan, pumunta siya doon sa isang bansa na kung saan, imbitado din si Duterte. Nandun na daw lahat ng mga leaders, world leaders. Ang hinahanap si Duterte, nasaan? Pumunta naman daw si Duterte doon, pero hindi umattend ng meeting, ng session. Natulog. Eto daw yung mga kaibigan, kapag pumupunta pala yan sa iba-ibang mga bansa, hindi talaga siya katulad kay PBBM na hardworking president, na lahat pinupuntahan, na punta dyan, lahat mini-meeting. Siya natutulog. Kaya naman sa panahon niya, walang foreign investors. Walang investments na pumasok. Wala siyang naiambag sa ekonomiya ng Pilipinas para mapalago ang ekonomiya. Wala siyang naiambag. Ang nagawa lang niya mga kaibigan ay pagtsutubihin ang mga mahihirap na mga adik at ang mga small-time pusher. Pero, yung mga big-time drug lord, yung mga Chinese drug lords, mga big-time kasangga niya. Yung isa pinalabas ng China, ay pinalabas ng Pilipinas, nasa China na. See? So wala siyang nagawang maganda, mga kaibigan. At pati yung kanyang iniyayabang na build project, yung iniyayabang niya na mga nagawa daw, na mga build projects, ay hindi naman pala totoo na nangyari. Drawing. Kasi mga kaibigan, out of 194 projects, 12 lang ang nagawa. 12 ang finish sa kanyang termino. 12 only. Kita niyo mga kaibigan? Oh, kita niyo na, di ba? Dali. Bakit ba ayaw mo nang mag-play? Siguro, pati yung internet na nabababuyan sa sinasabi niya, no? Na tungkol dun sa sinasabi niya na gusto lang daw magpahaba ng utin yung mga Pilipino. Grabe, no? Ayaw niya mag-play. Pati yung internet nabababuyan sa kanya. Talaga, mabibisits. Gusto paghabain
Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino walang ang interest na ng pahaba ng termino. Ang Pilipino ang gusto magpahaba. Napuputol siya pagdating doon. Magpahaba ng utin para daw magpaligaya kung sinong gustong paligayahin na babae. Napuputol siya mga guys pagdating doon. Parang ayaw nung ano. Wag na nga, hindi ko na nga parang ayaw. Pero mga kaibigan, doon sa post ko, mamaya, yun na lang, panoorin nyo na lang, doon sa post kong video kahapon, o kaninang umaga, kahapon nga yun, mga kaibigan, makikita nyo buo yun, no? Na ang Pilipino gusto lang daw magpahaba ng utin para magpaligaya daw ng mga babae. Kita nyo, presidente ng Pilipinas, mga kaibigan, ngayon lang nagkaroon ng ganyang klaseng presidente, napaka-indecent, napaka-vulgar, at alam nyo na yun, no? Napaka-baboy, grabe. Proud sila dyan, mga kaibigan. Yung mga DD sheets, proud sila na nagkaroon sila ng ganyang klaseng pangulo. Grabe. Ako, ikinahihiya ko yan, mga kaibigan, no? So, ang sabi ni Richard Hidarian, mga kaibigan, alam niyo ba, ikinahihiya daw ng mga Pilipino noon, si Digong. Nakakahiya daw yan noon. Parang hindi ka magiging proud na yan ang pangulo mo, ikinahihiya ng mga OFW. No? Sandali Totoo naman mga guys, nakakahiya talaga. Magkaroon ka ng pangulo na ang alam lang magmura, murahin ang iba-ibang mga bansa, pero walang nagawa para sa ikagaganda ng ekonomiya ng bansa. Rusul, napanood ko po yung rally, tuwang-tuwa sila sa paninira nila sa harap ng mga taong tawang-tawa, pero hindi ako nainis kasi ipapanalangin ko na lang sila kasi gigil na sila. Ikaw ba naman, galit na kay PBBM, pero ang Pangulo natin chill at hindi naapektuhan. Nagtatrabaho pa din, yun talaga ang napakabuting ugali ni PBBM. Mahinahon lagi at may respeto sa kapwa. Mabuhay ang mga mabubuting Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. And the most of all, I love you, bashers. Correct po, no? Ang Pangulo natin ay talagang nagtatrabaho, di ba? Nang maayos. At kahit na anong ginagawa ng mga naninirang puri na to ay talagang nagtatrabaho pa rin ang ating Pangulo. Wala siyang pakialam sa mga nambabastos sa kanya. Eddie Cuyo, wow, good job. Parang mga medals pang Olympic achievement. Saludo ako, madam. Michelle Tanaka, bastos. Bastos nga po talaga. Tama ka, no? Ami Rusul, Ma'am Adminrich, kalma. Nakaka-high blood po kasi, no? Itong mga to. Very divisive talaga si Digong, mga kaibigan, no? So, kita niyo nung siya ang Pangulo, kita niyo yung pagka-divisive niya, mga kaibigan din. Nung Pangulo siya, anong ginawa niya? Yung mga oposisyon, inano niya, pinersecute niya yung mga oposisyon, di ba? Yung pinakulong niya, yung mga pero kita niyo ngayon, galit na galit sila. Bakit daw si De Lima nakawala? Bakit daw ganito? Mga kaibigan. Tapos gusto nila ng hustisya. Sumisigaw ngayon ng hustisya, yung mga yan, pati si Sara Duterte. Pagkatapos galit na galit sila, bakit daw nakawala si De Lima? Hello, akala ko ba hustisya ang gusto nyo? Lumalabas sa investigasyon humina yung kaso Akala ko ba justice ang sinisigaw niya? Ang sinisigaw ninyo? Kapag humihina ang kaso, ibig sabihin, wala nang rason para ikulong si De Lima. Ganon yun. Napaka-unfair naman sa isang tao na ikukulong mo pagkatapos mahina na pala yung kaso. Dapat kasi bago kayo nagsampa kay De Lima, ginawa niyo muna, pinalakas niyo yung mga nag-gather ninyo ng mga evidences, mga ebidensya, pinalakas niyo sana. Nang sa ganun, diretso sa kulungan talaga, hindi yung lang, temporary. Diba? Pero tapos ngayon, isisisi nyo kay PBBM kung bakit nakakalaya si De Lima. Hello! Hindi pwedeng manatili yan sa kulungan kung hindi naman matibay ang kaso. Paglabag yan sa human rights.
Sumisigaw kayo ng human rights, sumisigaw kayo ng demokrasya, ng justice, pagkatapos gusto nyo para lang sa inyo, sa ibang tao. Wala. Gusto nyo sa kalaban, walang justice. Pero sa inyo dapat ibibigay ang justice. Hello! Ano kayo? Kayo lang ba ang anak ng Diyos? Kayo lang ba ang tao sa mundo? Wala. Bias kayo, mga gunggong. Bias ang mga gunggong na yan. Ha? Dito, mga gunggong na to, mga bias, mga walang hiya, no? Saan ka kasi nakakita na iniwan as caretaker? Tapos pumunta sa rally na pinagre-resign ang boss niya. Wala talagang delikadesa, no? First time in the history of the Philippines, walang delikadesa ang gunggong. At ginagamit pang salita ng Diyos, ha? Diyos ko, kilabutan kayo sa ginagawa niyo. Ginagamit yung salita ng Diyos. Mga kaibigan. Ito pala, merong ano dito. Constituent Assembly by Congress. Ito. Dito mga kaibigan. Sandali. Ito. Ito pala yan. Gusto pahabain. Ito. Sila lang naman yan yung gustong mapahabain ang termino nila. Ang Pilipino walang ang interest na nagpahaba ng termino. Ang Pilipino ang gusto magpahaba ng open para mapapaligaya kung sino ang gusto ng paligaya. Kita nyo? Ang bastos, di ba? O, ang Pilipino daw gusto lang magpahaba ng open. O, Alam nyo na yan, no? Mga Bisaya, alam nyo ang utin. Oh, sa Tagalog yan, T-I-T-I. Para daw magpaligaya kung sino ang gustong paligayahin. Kita nyo, manyak! Mang Kanor, manyak! Self-confessed manyak! Di ba? Oh, doon sa sinabi niya, di ba, yung sinabi niya mismo na pinasok niya yung babae, yung maid, no? Pinasok niya sa kwarto. Medyo gumalaw daw yung babae, parang medyo gising. So, umalis siya, nagpunta daw siya sa CR. At ginawa niya yung pagsalsal. Pagkatapos, bumalik na naman siya dun sa babae. Pagkatapos, ginawa niya, tinry daw niyang ipasok yung kanyang finger dun sa babae. So, ibig sabihin, siguro ginanon niya yung, yung underwear. Pagkatapos, tinatry niyang ipasok yung niya, kamay niya, finger. Self-confessed maniac. Putang ina. Napapagaya ako. Kita niyo mga kaibigan, self-confessed maniac. Bukod doon, self-confessed marijuana user. Nasa Malacanang siya. Sabi niya, bumabatak siya ng marijuana sa loob ng Malacanang para daw to keep him awake at night. Mga kaibigan, nakakapagtaka Bakit siya sa gabi nagtatrabaho? Bakit sa gabi ang Malacanang ay buhay na buhay imbis na matulog na? Ano yung sinabi ni Nino Barsaga? Nagdadala ng mga babae. Mga babae dinadala sa Malacanang. 125 per ulo ng babae. At ano yung sinabi? Yung mga dinadalang babae, bawal ang hikaw, bawal pintas, bawal ang bag, anything, bawal basta yung mga nakalagay. Siguro for security. Yan, wala ako mga kaibigan. Siguro for security reasons, di ba? Kasi alam niyo naman, may mga high-tech na, di ba, mga gadget na, kunwari hikaw, yun pala, voice recorder. May mga high-tech tayo na, kunwari, mga palamuti lang dyan, o bracelet or anything, yun pala, may camera. Diba? Nagdadala ng babae. At sabi ni Nino Barsaga, hindi niya mabilang kung ilang babae na ang nadala niya sa Malacanang. So, kino-confirm lang nito yung sinasabi ni Apollo Kibuloy na merong daw nangyayaring orgies sa Malacanang. Sex orgies. Diba, mga kaibigan? Ano yung orgies? Yan ay sama-samang nagtatalik. Kung dadala ng babae, anong gagawin nila sa babae? Mga lalaki sila. Mga bayaran yung babae, anong gagawin nila doon? Di syempre,
sama-sama silang magtatalik. So, kino-confirm lang ng statement ni Kibuloy na may nangyayari daw orgy sa Malacanang. Ngayon daw sa panahon ni PBBM, itinuro niya si PBBM. Yun pala, ang katotohanan